Itbayat ang tawag sa islang matatagpuan sa pinakahilagang parte ng Pilipinas. Mayigit 150 kilometro na lamang ang layo nito mula sa bansang Taiwan, kaya matinding pagsubok ang kakaharapin bago marating ang isla. Bukod sa pabago-bago ang panahon sa parteng ito ng Pilipinas, kilala rin ang Itbayat sa mga naglalakihang alon. Pero dahil sa kagustuhan nating mapuntahan ang islang ito, kailangan nating danasin at tawirin ang dagat sakay ng bangka kasama ang ating motorsiklo. Kinakabahan ako hindi dahil sa alon. Kinakabahan ako para sa motor natin. Tingnan nyo yung alon. Para po makapunta yung mga pasahero, ito po yung ginagawa nila. Pagdating sa isla, momotorin natin lahat ng sulok ng Itbayat Island magmula sa Ilaga, Kanluran, Silangan hanggang sa katimugang parte para ipakita sa inyo yung mga lugar na hindi naaabot ng kamera. Ito na yun, harap-harapan na talaga. Sa social media ko lamang po ito nakikita. Pero kita nyo, pinapasiklaban tayo ng pier na ito dahil ito po yung nabansagang most dangerous sport sa buong Pilipinas. Tingnan nyo. Uy, pasok tayo dito. Tayo natin to. Tignan nyo ito mga kapo. Ge, ahon, malaya. Nakatayo tayo. Ge, ge, ahon. Ang ganda. Tignan nyo. Titikman din natin yung mga putahe na ipinagmamalaki ng Itbayat. Dito po sa Itbayat, ito yung isa sa mga authentic na pagkain na pwede nyong tikman. At itong bunong na nakikita nyo sa ating hapagkainan, bibihira nyo lamang pong makikita tuwing espesyal na okasyon lamang po ito lumalabas. At hindi lang tayo basta magmomotor dahil pipilitin nating abutin ang mga lugar sa Itbayat na marahil hindi nyo pa nakikita. Dito nakatira yung mga unang nakadiscover po ng Itbayat 3,000 to 4,000 years ago. May mga burial site po tayo dito na dito po sila nakalibing. Nahugis bangka po siya. Always siyang nakaharap dito sa dagat kasi paniniwala nila na sa dagat sila muling mabubuhay. Akala ko nung una, motor-motor lang yung gagawin natin dito sa may parte ng Itbayat. Pero sa hindi inaasang pagkakataon, kailangan natin maglakad ng halos 30 minuto. Daanan yung mga putik, yung mga babato at grassland, paakyat po dito sa summit ng Mount. Ready na ba kayo dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay tatangkain nating abutin at motorin ang islang tinaguri ang the last inhabited island in the northernmost part of the Philippines, ang Itbayat Island. Good morning, time check 4 AM po ng madaling araw. Gumising po talaga tayo ng madaling araw dahil kailangan po nating maaga sa port ng Basco dahil meron tayong pupuntahan. Wala lang 2 minutes po yung layo natin. Nandito lang sa likod natin yung ating tinulugan at meron tayong isang islang bibisitahin. At para po umpisa natin itong ating masayang adventure mula po dito sa Basco patungong Itbayat. Ano pang hinihintay natin? Let's go! Nung nag-umaga na ay saktong pagdating yung bangkang ating sasakyan. Maaga talaga yung biyahe nila pa Itbayat. Mamimili kayo kung Itransa o Veronica. Pero bago pa sakayin yung mga pasahero, magkakarga muna sila ng mga dadali nila patawid ng isla. Pinatapos muna nating ikarga lahat ng mga kargamento at ito na po yung ating inihintay dahil ikakarga na po si Malaya papunta dito sa lancha.
So tayo naman yung aakyat. Alright! Matapos magkarga ng mga gamit at magsakay ng mga pasahero ay hindi na ito nag-aksayang ng oras at agad na itong naglayag. Mula dito sa Basco Port, mga 2 hanggang 3 oras daw ang biyahe pa Itbayat. Depende pa daw yun kung makikisama yung panahon at yung mga alon. Nga pala, nakalimutan kong banggitin na nagbayad po tayo ng 2,300 pesos kasama na yung motor at pasahero. Siguro mga 2 oras ata to. At palabas pa lamang po tayo ng Basco. Ito po yung nakaraan nung pinunta natin, yung Bayang Rolling Hills. Pero doon po tayo papunta. Nung makalabas at makalayo kami sa Basco, Batanes, heto na yung mga sumunod na nangyari. Unti-unti na nagbago yung galaw ng dagat. Kung kanina kalmado lang yung biyahe, ngayon ay umaalog na yung bangkang sinasakyan namin. Partida, good weather pa raw ito. At sa tansya ko, aabot ng 1 metro yung laki ng alon. At normal pa raw ito, sabi ng mga lokal. Kasi itong parte ng dagat mula sa Basco at Itbayat ay dito nagsasalubungan yung dalawang mga karagatan ng West Philippine Sea at Pacific Ocean. At kahit bangka lang yung ating sinasakyan ay kayang lumaban ito sa ganitong kondisyon ng panahon. Pabago-bago kasi yung weather dito at anumang oras ay pwedeng mas tumindi pa yung alon. Kinakabahan ako hindi dahil sa alon. Kinakabahan ako para sa motor natin. Tingnan nyo yung alon. Sa parte ng paglalayag namin, heto yung may pinakamaalong parte kaysa kanina. Hindi na rin maintindihan yung galaw ng dagat at mapapansin nyo naman din na namumuti na yung karagatan. Indikasyon ito na malakas yung hangin at malalaki yung alon. At nung nakalapit na kami sa gilid ng isla, ay unti-unti na naging kalmado yung dagat. Pero take note, tsempuhan lang yung ganitong weather dahil unpredictable yung panahon dito sa Itbayat. Mas maraming beses yung malalaki yung alon kaysa kalmado, lalo na kapag tapos na yung tag-init at habagat season na. Pagkalipas ng halos magtatatlong oras, mula dun sa may Basco Port, narating natin yung pier dito sa may Itbayat. Pero yung magiging challenge, tignan nyo yung dagat, bumababa, umaakyat. Tumataas, bumababa, parang may buhay yung dagat. At wala pong ibang paraan para makarating dito yung motor natin. Tignan nyo, bubuhatin ng crane. Partida pa po, maganda pa po yung panahon ngayon at para po makapunta yung mga pasahero, ito po yung ginagawa nila.
Ayun, tayo na po. Eto na. Palang sir ha. Kailangan natin humawak. Eto na. Op. Eto na. Magiging... Ha? Oh. Wow! Touchdown Itbayat! Grabe! Ngayon dahil okay na at nakapag-ayos na tayo ng gamit, ito, tignan nyo, ang tindi ng ahon agad dito sa may Itbayat Port. Ito yung itsura ng paakyat, may nakalagay dito, "Welcome to Itbayat." Ngayon ang una nating gagawin, dahil kakatapak natin, teka wait lang, grabe yung likuan dito, sharp curve to the right oh. Ayan, ahon. Ang una po natin gagawin dito sa may Itbayat ay dediretso muna tayo sa may municipal proper nila. Punta muna tayo sa may tourism office kasi may mga gagawin tayo, magre-register tayo. At meron pa po tayong aasikasuhin, kaya mula po dito sa may port ay magmomotor tayo ng 4 kilometers, wala lang pong 5 minutes papunta sa kanilang town proper. Para magkaroon po kayo ng idea, ito po yung itsura ng kalsadahan nila dito sa may isla ng Itbayat. May semento naman po. Nasa may taas po tayo ng mga rolling hills. At tignan nyo, sarap sa pakiramdam. Halos nasa dulo na to ng Pilipinas mga kapo. Dulo-dulo na naman. At wala lang pong 5 minuto mula sa may port, nandito na po tayo sa pinakapoblasyon. Ayan, may district hospital po sila dito, may covered court. Ngayon hanapin natin yung tourism office nila dito. Maghahanap tayo. Pupunta muna tayo sa tourism office. Asan yung tourism office? Dito. Kasi kailangan muna natin mag-register. Nandito ata. May nakalagay dito, Itbayat. Pero mamaya na yan, bago tayo mag-ikot-ikot, kasi may aasikasuhin pa po tayo. Ito. Nandito na. Oh, sakto pala. Ito yung kilometer 0 ng Itbayat. Hindi natin inaasahan, dito pala natin makikita. Kilometer 0. So ibig sabihin, itong mismong kinalalagyan natin, yung pinaka center point ng buong isla. Nagulat ako pagkana natin. Ito pala, nasa harapan na natin yung kilometer 0. Nadagdagan na naman po yung ating kilometer 0 marker. Pero bago po ang lahat, andito po yung tourist information. Tara, punta muna tayo dito. Mabuhay! Welcome po sa Itbayat, Batanes, the last inhabited island and the northernmost municipality of the Philippines. Dito po sa Itbayat, mayroon pa kaming 7 isla. Sa ngayon po, sa lahat po ng mga islands, itong Itbayat lang po na main ang allowed for tourism activities. Dito po sa isla namin, meron po kaming elementary at high school lang po. So ang college po, kailangan pong lumuwas sa mainland or sa Basco po. Tinawag pong Itbayat ito noong unang panahon po. Meron pong mga foreign boats po na nakarating dito sa isla namin. Nung may nakita silang paparating, parang nag-uusap-usap sila kung sa Tagalog, ano ang isasagot natin, kung
kakausapin tayo nitong mga dayuhan na ito. Yun nga po, nangyari nga po na tinanong sila ng mga foreigner. Ang sabi nila, what is this place? Yun po, nag-uusap-usap yung mga ang sabi nila, ako o itbayta. Ang ibig sabihin po nung ako o itbayta is ano ang isasagot natin. Pero dun po sa word na itbayta, pinresume po nung mga foreigner na itbayta ang tawag dito sa lugar namin. Hanggang sa na-derive na po yung word na itbayat. Meron po kaming isang hospital dito, Itbayat District Hospital. Meron din naman pong RHU. Ang ano po kasi sa amin dito, very limited lang po yung health facilities. Kung may mga kailangang operasyon na mga kailangan pong lumuwas. Tapos in case of emergency po, yan po yung medyo risky sa amin kasi binabiyahe sila diretso po sa through boat or kung kaya po is sa plane. Ang mga Itbayat naman po kasi ay kilala po bilang resilient. So kasi sa dalas po ng bagyo na dumadating sa amin, parang nasanay na po kami na kung ano po yung mga, kumbaga before ng bagyo, nag-iimbak na po kami ng pagkain namin at yung mga staple foods namin. Tapos meron po pala kaming indigenous practice tuwing bagyo po. Meron po kaming tinatawag na kapachihbeng, tinatawag po na adapt a neighbor. Kung kasagsagan po ng bagyo, etong mga kapitbahay mo po na sample made of light materials, na siya, wine-welcome sila dun sa bahay nung may magandang bahay. Parang welcome sila na dun tumuloy sa kasagsagan ng bagyo para safe. Dito po sa Itbayat, kahit nasa dulo po kami ng Pilipinas, meron naman po kami signal ng Smart at Globe. Yun nga lang po is minsan po is unstable siya. Okay. Pero madalas ang ibang government employees at mga locals po ay naka-Starlink po. Kaya kahit nasa pinakadulo po kami ng Pilipinas, updated at connected pa rin po kami sa mainland. At ganun lamang po kadali. Nagasikaso po tayo ng registration, 110. Tapos yung DENR permit natin para sa drone po ay 500 pesos. At dahil nakapag-register na po tayo at nakakuha na tayo ng permit ng drone, diretso na muna tayo sa ating tutulugan. Malapit lamang po para makapag-unload tayo. Tapos papakita ko sa inyo kung saan tayo tutuloy. Tara. Para magkaroon kayo ng idea, ipapasilip ko din po sa inyo kung saan tayo matutulog ngayon. Kung ano yung magiging tirahan natin dito sa may Itbayat. Ito po yung itsura ng kanilang lugar. Ayan napakasimple lang. Mukhang dito na ata tayo. Dito tayo kakaan. O, diba? Napakaganda ng panahon. Thanks God talaga at sumang-ayon yung weather sa atin. Kasi kita nyo naman yung port kanina. At dito na ata tayo matutulog. Tara, ipapakita ko muna sa inyo. Ito po yung ating matutuluyan dito sa may Itbayat. Parte ng ating kinuhang full package kay Tatus Travel and Tour. Ito na po yan. May kama, may aircon. Tignan nyo yung CR. Napakalinis. At meron pong hot shower. At meron din pong wifi. So ito yung magiging tirahan natin sa mga susunod na araw dito sa Itbayat. Mag-aayos lamang po tayo ng ating mga gamit at dadali natin yung mga gadget natin at sisimulan na natin itong ating pag-i-explore sa Itbayat. At dahil nakapag-refresh na tayo, nakapag-ayos na tayo ng mga gamit, magsisimula na tayong mag-adventure. Yung mga kalsada po dito sa may Itbayat ay sobrang tatarik. Kung iyahan tulad ko po yung mga kalsada dito, para akong nasa Baguio. Tarik boy. Kailangan nyong i-check yung mga preno nyo dito. At mula po dito siguro magmomotor tayo ng 10 minutes papunta sa ating unang destinasyon. Tingnan nyo, ito yung itsura ng kanilang town proper. Kung nung nakaraang episode po ay nagmomotor tayo sa may Basco hanggang iba na, ito po mga kapo, Itbayat na po ito. Dito sa may itaas ng kabundukan, ito. Uy, mukhang nakakamoy ako ng adventure mga kapo.
Sino nga naman ang mag-aakala na mag-o-offroad tayo dito sa Itbayat? Woo! Tignan nyo to. Nag-offroad bigla. Paakyat tayo ng paakyat mga kaapo. Eto, kita nyo yan. Papunta tayo dun sa may tuktok. Medyo nag-enjoy tayo ng slide dun sa maikling off-road na yon. Hindi ba kayo nagtaka kung bakit paakyat tayo ng paakyat? Pues dahil yung unang pupuntahan po natin yung pinaka-highest point dito sa Itbayat. At ito na yun mga kapo. Mabuhay! Welcome sa Mount Karabubuan, ang highest peak ng Itbayat po. Tinawag itong Mount Karabubuan dahil nagmula ito sa dialect namin na Marubub, which is kagaya po ng weather natin ngayon na medyo foggy po. So doon na nagmula yung pangalan niya na Mount Karabubuan. At dahil ito po ang pinaka-highest point, ito ay may taas na 230 meters above sea level. Ang isla po dito sa likod natin is tinatawag po natin to na Shayan Island. Then yung sunod naman is Ditarum Island. Then yung pangatlo po is Misanga Island. Then may isla pong maliit dun sa pinaka-gilid niya. Yan po yung Ali. Then pinaka-last po is Mabulis Island po. Itong Itbayat, ito po yung northernmost inhabited island po. So kung babalakin niyo po pumunta ng pinakadulo ng Pilipinas, itong Itbayat po yung last na pwedeng puntahan. Kasi yung Mabulis Island po is temporary close po yan sa mga tourist. Ang ibang island naman po is unang-una is mahirap yung daungan po. Actually, ang Itbayat po is mahirap din yung daungan niya. Pero at the same time, kinaya naman kahit nagdala pa si sir ng motor. Sino nga naman po yung mag-aakala na isang kapo po ay makakatapak sa pinakadulong parte ng Pilipinas? Wala na pong duda, itong Itbayat Island po ang the last inhabited island dito sa Pilipinas. Para magkaroon po kayo ng ideya kung nasan man tayong lupalop ng bansa naroroon ngayon, pwede nyo pong buksan yung Google Maps or yung online maps ninyo at hanapin nyo po itong Mount Karabubuan. Halos dulo na naman to mga kaapo. And we are so blessed dahil hindi lamang po tayo nung nakarating sa pinakadulong isla dahil dala-dala po natin si Malaya, yung ating Royal Enfield. Gabriel, we are so blessed at halos dulo na naman to! Halos 186 kilometers po yung layo natin mula dito patungo sa Taiwan. Ganun na lamang po kalapit yung distansya natin sa bansang Taiwan. Yun nga lang dahil hindi na po pwedeng puntahan yung isla ng Mabulis, yung pinaka-last island sa pinakahilagang parte ng Pilipinas, hanggang dito lamang po tayo dahil malalakas na rin po yung alon at hindi na po advisable as per tourism. Kaya hanggang dito na lamang po kayo. Hindi man po tayo makatawid sa pinakadulong isla na Yami Island or yung tinatawag na Mabulis Island, parang nakatapak na rin po tayo sa pinakadulong parte mga kapo. Pero worth it naman po yung makikita nyo dahil 360 view yung makikita nyo dito sa may Mount Karabubuan. Hello, we are from Eastern Samar and this is our first time here in Itbayat. As first time visitor ma'am, kamusta po ang Itbayat? Sobrang breathtaking. Grabe, wala akong masabi. As in, Hindi namin ma-describe sa words. Mas mabuti kung pupuntahan na lang talaga, Yeah, bibisitahin, true. i-experience. So anong pakiramdam na nasa pinakadulo na kayo ng Pilipinas? ako, para sa akin, feeling ko, na-fulfill ko na yung pinapangarap ko. Kasi one of my dream destinations talaga to. And since nakapunta pa ako dito sa pinakadulo, solve na ako. Ako naman, happy ako. Sa mga turistang nagbabalak pumunta dito,
Kulayan na natin yung drawing book nyo. Pagkatapos ko pong ipakita sa inyo yung highest peak dito sa may Itbayat, Batanes, yung susunod na pupuntahan natin ay yung isa sa mga talagang tumatak. Pag sinabing Itbayat, nandito po matatagpuan yung pinakadelikadong pier. Tingnan nyo, pababa tayo ng pababa. Ang tarik nito mga kaapo. Nag-engine brake lamang tayo. Approaching na po tayo. Grabe yung tubig. Sa wakas, hindi ko inaasahan na mapupuntahan natin ito ng personal dahil sa buong Pilipinas, dito po sa Itbayat, Batanes, matatagpuan yung pinakadelikadong port. At ito na po yun mga kapo. Ito po yung tinatawag namin na Chinapuliran Port, kung saan ito yung nabagsagan na dangerous port dahil sa malalaking alon po dito. Kagaya po ng napapansin nyo dun sa baba, ganyan po yung sitwasyon nung nabidyohan siya na tatalon yung mga pasahero. Sa ngayon po, hindi na siya ginagamit para sa pasahero, para na lang sa mangingisda po. Ang sistema ng pagbaba ng kargamento dito is mano-mano po yung pag-akyat. Tsaka yung mga pasahero, kahit hilong-hilo sila galing sa bangka, maglalakad po mga yan. May pagkakataon ba yun ng mga pasahero kapag ka bumababa dyan, nahuhulog? Or wala pa naman nangyayari? Wala pa naman po. Kasi may tao din dito sa baba, bukod sa tao dun sa bangka, meron ding sasalo sa kanila, aabot sa kamay nila para sa safety ng pasahero po. So doble ingat po yung pagbaba dito kasi well known na as mahirap talaga siyang babaan. Kahit na ito po yung nabansagan na dangerous port dito sa buong Pilipinas, actually lahat po ng port namin pag maalon po, dangerous po kasi sa sitwasyon dito na cliff po yung mga pangpang namin. Kahit dun sa main port namin, pag maalon, dangerous din po. Pero as in, ito yung talaga yung sumikat dahil siya yung mas luma na ginagamit na port. Eto na yun, harap-harapan na talaga. Sa social media ko lamang po ito nakikita. Pero kita nyo, pinapasiklaban tayo ng pier na ito dahil ito po yung nabansagang most dangerous port sa buong Pilipinas. Tingnan nyo, nagngangalit po yung dagat sa mismong port na to. Ngayon kaya naman pala ito nabansagan dahil hindi rin po biro yung tarik. Bukod sa mga naglalakihang alon, mula doon, talagang matarik po yung paakyat. Nung operational pa po ito para sa mga pasahero, sobrang matarik po ito. Hindi man po siguro kita sa camera, pero kapag actual na po, kahit siguro ako, mahihilo ka na sa dagat pa lamang, talagang rough sea talaga yung pagdadaanan nyo, tapos pagdating nyo po dito, pasakit naman po yung lalakarin nyo. Hindi po biro yung tarik. At hindi rin po biro yung lakas ng dagat na tumatalsik. Kita nyo, nagpapasiklab yung dagat dito. Grabe, harap-harapan na to. At hindi lamang po ito yung port dito sa Itbayat. Halos lahat po ng port, kapag masama yung panahon, talagang lahat po dangerous. Ito lamang po kasi talaga yung mas sumikat dahil ito po yung old port nila. Pero kapag masama po yung panahon, lalong-lalo na
kapag may bagyo, hindi po ganito, mas terrible po, mas galit yung mga alon dito. Kalmado pa po yung mga alon sa mga oras na ito, kaya po tayo nakarating dito sa mismong Itbayat. Pagkatapos ko pong ipakita sa inyo ng mabilisan yung pinakadelikadong port dito sa Pilipinas, at mula po dito siguro magmomotor pa po tayo ng 5 to 8 kilometers, wala lang siguro tong 10 minutes papunta sa ating susunod na destinasyon. Ito yung mga kalsadahan nila dito, tignan nyo, sementado po, isa papunta at isa pabalik, two-way lane po. At yung tanawin ng mga madadaanan natin dito sa Itbayat, heto po. Grabe, ang sarap talaga mag-road trip dito. Halos masolo natin yung mga kalsada dito sa Itbayat Island. Uy, tignan nyo, diretsong diretso yung kalsada. At tignan nyo yung nasa dulo. Parang ito na ata yung pinakatuwid na kalsada dito sa mismong Itbayat, Batanes. Tignan nyo. Tignan nyo yung pinagdadaanan natin. At napag-alaman natin na ito daw yung tinatawag na Anura Road. At yung nasa may harapan natin, yung nakikita nyo yung kabundukan na yan, ay tinatawag daw na Mount Repuset. Grabe, ang ganda ng kalsada dito mga kapo. Tignan nyo. Welcome to Raile. Nandito na pala tayo sa Raile, dito sa may Itbayat. Tingnan nyo itsura ng bayan nila dito, or barangay ata to. I-correct nyo na lamang po ako kung hindi ako nagkakamali. Sakto pala dito sa may Itbayat si Sir, nakita tayo. Pero dito sa Itbayat, tignan nyo, oh, may rally. Sir, anong pangalan niyo po? Roman, Tatay Roman. Tignan niyo, naka-rally na si RF 300. Hindi ko to abot, pero si Tatay abot. Abot mo rin yan. Ibig sabihin, magaling ka talaga, sir. Kasi hindi ko po kayang... Oh, kita nyo? Oo, yun, di ba? Oh, wow. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam na may nakapunta ditong ganyang motor po? At least, mayroon akong nakita ibang klase ng motor na gwapo, kasing gwapo ng may-ari. Ay, mas gwapo po kayo. Tayo, sige tayo, picturean ko po kayo dito. Dali, upuan nyo para may remembrance kayo. Sige po. Sige, walang problema. Upo kayo. Picturean ko kayo. Yun, mahilig ko. Mahilig si tatay sa ganitong motor eh. Mas abot ni tatay oh. Picturean natin si tatay. Okay, 1, 2, 3. Gusto mo patakbuhin? Kaya nyo lang tay. Up siya. Pares lang po yan. Kaya, gusto mo? Subukan ba niya? Sige po, walang problema. Mukhang marunong po kayo sa ano. Saan yung ano yan? Ito po. Start yan. Ganon din po yan kung paano pa to. 1 down, 5 up yan. Down, up siya, ano? Apo, 1 down, tas up. Ayan, subukan ni tatay, oh. Masayang masaya. Paramdam natin yung saya. Woo! Galing ni tatay magmotor. Kamusta po pakiramdam na nakapag-ano kayo dyan? Magaan po ba? Galing! Isipin nyo. First time lang na ng ganitong motor. Ay, walang problema tay. Kaya hatid natin na magpasaya din. Yes, Ayos tayo. Sige po tay. At
Salamat po ah. Sir, na sana po, balik mo rito, ano tayo, Magmotor tayo. tayo sa mga bukid-bukid. Bukid-bukid. Kasi alam mo yung bukid-bukid. Sige po, sige po. Sige. Sige po, salamat. Nakakatuwa para sa atin na makakita ng gano'n na may experience din makapag-drive dito. Nitong motor natin, di naman tayo madamot. Di natin pinagdadamot si Malaya kaya masaya ako at masaya si tatay. Pero tignan nyo itong dinadaanan natin mga kapo. Uulitin ko po, pwedeng makapag road trip dito sa may Itbayat. Ganda ng kalsada. Wow! Kudos sa mga namamahala ng Itbayat, Batanes. May ganitong road trip dito. Ayan, may rolling hills sa kanan at may rolling hills sa kaliwa natin. Paraiso itong spot na to mga kapo. Teka, tayuan natin to. Tignan nyo yung mga kalsada, paakyat tayo dun. Teka, meron ako nakikitang spot dun sa may taas. Puntahan natin yun mga kapo. Total, nandito na rin po tayo at nakakapagmotor tayo sa may Itbayat. Enjoy natin, tignan nyo yung tanawin. Ala! Ahon, Malaya! Umaakyat tayo ng umaakyat. Merong cliff dito sa may unahan. Tayuan na natin to. Meron ako nakikita dito. Makakapasok ba tayo? Mayungin Cliff. Uy, pasok tayo dito. Tayuan natin to. Tignan nyo to mga kapo. Ge, ahon, Malaya! Nakatayo tayo. Ge! Ge! Ahon! Ge! Ahon! Boom! Ang ganda! Tignan nyo! Nadaanan lamang po natin itong tinatawag na Mayungin Cliff. At tignan nyo, nakakatakot. Bangin na po yung nasa ilalim. Dito po dumaan yung bangka natin dito sa mismong gilid. Papunta ng Balanga Port. Pero tignan nyo naman, halos ang taas nito. Wala po kayong ibang gagawin dito sa tinatawag na Mayungin Cliff kundi i-enjoy yung sariwang hangin, yung tunog ng umahampas na alon dun sa mga bangin at mag-only selfie. Picture spot po itong kinalalagyan natin. Sino nga naman na mag-aakala na mararating natin ito ng nakamotorsiklo? Pagkatapos natin saglitan itong Mayungin Cliff, tingnan nyo to, pababa. Ito yung inakyat natin kanina. O, di ba? Baba tayo dito. Dahil ipapakita ko po sa inyo yung isang paraan para makapunta dito sa Itbayat. Meron pa pong isang paraan bukod sa pagsakay ng bangka para marating nyo tong isla ng Itbayat. Tara, samahan nyo po ako. Di kalayuan dun sa may Mayungin Cliff, biglang naputol or nag-off-road. May lake sila dito, ayan oh. Hindi natin magawang mapaliparan ng drone dahil may malapit pong paliparan ng eroplano dito sa kinalalagyan natin. Kaya enjoy nyo na lamang po yan. Tingnan nyo yan.
Kaya naman po dito kahit na malilit na motor. Medyo mababato nga lang. At pansin ko parang pula yung mga lupa dito sa may Itbayat. Yun yung napansin ko agad dito. Halos lahat ata ng mga lupa dito ay kulay pula. Ayun, meron ng semento pala dun sa may unahan. Nag-offroad lang konti, parang nag-shortcut ata tayo o ayan, may semento na po ulit. Tara tingnan natin dito sa may unahan. At katulad ng nabanggit ko po, kung ayaw nyong sumakay ng bangka at labanan yung alon ng mahigit 3 oras, meron pa pong isang paraan para makarating dito sa Itbayat. At ito po yun. May ibang paraan pa po para mapuntahan nyo po yung Itbayat. Bukod sa magbabangka po kayo, meron po tayong flight ng eroplano papuntang Itbayat. Daily naman po yung biyahe nila. Galing Basco, papunta ng Itbayat po is 10 minutes niya po sa taas. Then pagdating dito, magbababa siya ng pasahero. Then isasakay yung mga pasahero na galing dito, dadalhin niya po sa Basco. Yung 7 kilos na hand carry po is libre po. Pero yung check-in luggage nyo po is 70 pesos per kilo. Sa ngayon, ang tanging airline po na bumabiyahe papunta dito sa Itbayat is yung Flightline po. 3,150 po ang regular fare papunta dito sa Itbayat. Discounted pa po yan sa senior tsaka student. Bali, lumalabas po na 6,300 yung balikan po. Yun o, umaakyat tayo ng umaakyat. Tapos meron ditong gate. Ayun, nandun na si kuya. Sakto. Lumagpas tayo. Doon lang pala sa may gate, kakaliwa na tayo. May maliit na eskinita dito papasok. Tignan nyo tong dinadaanan natin. Medyo liblib na naman to. At nandun naman sa unahan yung ating tour guide. As long as may tour guide tayo at kaya ng ating motorsiklo, grabe, ang kipot. Tingnan nyo tong dinadaanan natin, no? Uy, may off-road dito. Uy, grabe, nakakatakot naman to. Kung kaya ni kuya, bakit hindi natin kakayanin? May daanan naman pala. Nasa gilid lamang tayo ng bangin. Bangin na po ito nasa kaliwa natin. At may mga matatalas na bato. Yun, no? Woo! Nakakapagmotor tayo dito. Ang sarap naman sa ganitong pakiramdam. Ito yung nagagawa ng nakahimalayan. Pwede kang magmotor sa kahit anong klaseng terrain. Tignan nyo, kung nakikita nyo lang yung lugar. Tignan nyo itong gagawin natin. Ala, off-road gaming. Kakayanin pa ba natin to? Nakadaan. Woo! Tignan nyo itong dinadaanan natin. Tayuan na natin to. Woo! Nagbomotor tayo sa may gilid ng bangin. Uy, dami mga tayo ng mga baka. At eto na yun mga kapo. Grabe, laki ng mga lubak, mga bato. Eto na yung clip na pakay natin. Ang ganda! Napasabak tayo ng bahagya habang papunta po tayo sa tinatawag nilang Torungan Cliff. Kung mapapansin nyo, itong mismong kinalalagyan natin o itong mismong Itbayat Island ay afflicted corals po. Kaya halos lahat ng paikot ng isla puro cliff. Kaya marami po talaga ditong scenic cliff katulad nitong Torungan.
Tinawag namin siyang Turungan dahil sa dialect namin na Turungan, which is sa Tagalog is lusutan siya. Kasi may cave dito sa baba na dito nakatira yung mga unang nakadiscover po ng Itbayat 3,000 to 4,000 years ago. Ang tawag po sa kanila is mga Austronesian. So kung mapapansin nyo po, may mga burial site po tayo dito na dito po sila nakalibing. Nahugis bangka po siya kasi yan yung ginamit nila sa paglalakbay papunta dito sa isla. Pinalibutan lang siya ng bato na kagaya ng sinabi ko, nahugis bangka siya, pero nakaano sila sa banga, parang fetus position. So isang burial na ganito is isang tao po yung nandito. So always siyang nakaharap dito sa dagat kasi paniniwala nila na sa dagat sila muling mabubuhay. Tanaw po natin dito yung Dinum Island, tapos tanaw din natin dito sa ating kaliwa yung Basco, yung main island ng Batanes. Bangin na po yung nandito. Tapos tignan nyo yung kulay ng tubig, halos mag-turquoise blue. At hindi lamang po ito basta cliff, dahil dun sa may unahan, katulad ng sabi ng ating tour guide, may mga burial site kung saan dito inilagak yung mga labi ng mga sinaunang taga dito sa mismong isla ng Itbayat. 3,000 to 4,000 years ago, meron na pong mga naninirahan dito sa isla. Kaya tabi-tabi po sa mga nandito. At gusto ko lamang po ma-experience na madala yung ating motor dito sa mismong kinalalagyan natin. Tingnan nyo. Kung saan tayo dumaan kanina, dito rin tayo dadaan pabalik sa taas ng mga burol na ito. At meron pa tayong pupuntahan, malapit lamang po dyan sa may kabila. Wala lang 5 minutes, sundan lang natin yung ating tour guide. Let's go! Pagkalabas natin kanina kung saan tayo kumaliwa papasok ng Turungan Cliff, mukhang may kalsada dito na may bakod para sa mga baka. Ayan, ala, nagsilabasan yung mga baka. Balik kayo, balik. Ayun yung mga baka, huwag kayo lalabas dito. Pero tignan nyo yung kalsada papunta doon, tignan nyo yung mga tanawin. Napag-alaman po natin na ito yung kalsadang papunta sa Tachimus Port. Ito daw yung tinatawag na Tachimus Road. Hindi pa nga lang tapos kasi kasalukuyang ginagawa yung port nila dito. Ayan, katapat pa rin natin yung Dinum Island. Nandun lamang po sa kabila yung pinuntahan natin. Scenic view na naman to. Papunta tayo ng papunta sa pinakadulo. Wow! Pagpasensyahan nyo na po, wala na pong ibang mamumutawi sa ating mga bibig kundi salitang wow at maganda. Dahil yun po kasi talaga yung mga nakikita natin. At katulad ng sinabi ko sa inyo, malapit lang yung ating susunod na destinasyon dahil dito po sa Itbayat, merong isa sa mga kilalang puno. Yung pinakasikat na puno na dinarayo ng mga turista, narito po. Sa buong Itbayat, kung magagawi kayo sa kanilang isla, itong mismong punong na nasa ating likuran, yung pinakasikat at pinakadinarayo, dahil sa animoy patagilid yung kanyang itsura. Nabuo daw ito sa pamamagitan ng habang maliit pa lamang po itong puno na ito. At dahil daanan po itong Batanes, lalong-lalo na itong Itbayat ng malalakas na bagyo, kaya po siya nag-form na patagilid. Isa po itong puno ng Aris tree na kung saan halos ito talaga yung picturesque spot sa kanilang lugar. Ang isa pa sa purpose ng Arius tree na yan, yung bunga niya is ginagawa rin pong wine. Tapos yung dahon niya
isa yan sa basihan namin kung malapit na yung tag-ulan sa amin. Kung may bagong usling dahon, i-expect mo next month or sa katapusan ng buwan, uulan yan ng medyo malakas-lakas. Hindi lamang po ito yung nag-iisang Arius tree na makikita nyo dahil halos marami tayong nakikita dito. Meron pa ako nakikitang patagilid doon. Halos 3 puno ng Arius tree yung nakita kong patagilid. Pero yung madalas na pinupuntahan ng mga turista para mag-picture, itong nag-iisang puno na ito nakatapat po ng Dinum Island. Kung sakali magagawi kayo sa Itbayat at gusto nyo makakita ng mga ganitong klaseng puno, dito nyo lamang po ito makikita sa kanilang isla, dito sa Itbayat, Batanes. Pagkatapos natin dun sa may Arius tree ay nagmotor tayo ng mahigit 10 minutes at papunta na po tayo sa ating susunod na destinasyon. At dahil wala pa po tayong kinakain sa mga oras na ito, ituturo ko naman po sa inyo kung saan naman ngayon pwedeng kumain dito sa Itbayat. Malita ko puro organic food daw yung meron dito sa mismong farm na pupuntahan natin. Bago natin puntahan yung susunod na destinasyon natin, kakain po muna tayo. Bago po natin puntahan yung ating susunod na destinasyon ay magpo-food trip po tayo dito sa may Pagsit Farm. At hinainan tayo ng tinatawag nilang atipuwo. Gawa daw ito sa bunga ng breadfruit at may balat ng baka. Full package na po yung kinuha natin magmula sa breakfast, lunch hanggang dinner. Kung meron kayong special request sa pagkain, kung may allergy at kung kailangan nyo ng halal food para sa mga kapatid dating Muslim ay pwede po. Gulay po ito at baka po yung sahog. Ito yung isa sa mga sinasabi ko na tuwing pupunta tayo sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na dito sa Itbayat, kailangan natin itong tikman, itong tinatawag na atipuwo. Kuha tayo. Breadfruit po ito. At yung unang subo po ng atipuwo dito sa may Pagsit Farm, para po sa inyo ito. Para siyang, paano ko ba i-explain? Para siyang langka, parang nilabsak. Hindi ko alam paano siya niluto, pero malambot siya. Yung nalalasahan ko dito, parang texture siya ng langka na matamis-tamis. Kain po tayo dito. Sarap nito mga kapo dahil presko yung hangin dito sa Pagsit Farm. At dahil nandito na rin tayo sa Pagsit Farm na pag-alaman natin na dito na rin natin matitikman yung isa sa mga ipinagmamalaking authentic delicacy dito sa may Itbayat. At ito yung gagamitin nila, itong dahon na ito. Sa paggawa ng vunong, ang pangunahing sangkap ay yung dahon ng breadfruit at yung ubod ng saging. Kukuha ng puno ng saging at yung pinakaubod lang yung kukunin. Yung ubod yung nasa pinakagitna at yung may pinakamalambot na parte sa loob ng katawan ng saging. Pagkatapos makuha yung pinakaubod ay mano-manong kakayurin isa-isa hanggang sa maging pino yung ubod. Medyo matrabaho ito dahil dito pa lamang ay kukonsumo na agad ito ng oras. Kaya madalas kapag gumagawa ang mga ibata ng vunong ay hindi lamang isang tao kundi grupo ng mga tagaluto at tagahanda. Kumbaga bayanihan sila para magawa ito. Pagkatapos makayod, huhugasan ito para mawala yung pakla at pipigain mano-mano para mawala naman yung tubig. Habang yung isa naman ay abala sa ubod, yung isa naman ay nakatoka naman sa pagpino ng karneng gagamitin. Pigi ng baboy yung ginagamit nila at kailangan maging pino rin yung karne. At dahil bayanihan yung paggawa ng vunong, yung isa naman ay nakatoka at abala sa paghahanda ng paggawa ng yellow rice. Nagsangkot siya sila sa mainit na kawa ng sibuyas, bawang, nilagyan nila ng organic na turmeric at yung tinadtad na karne at nilagyan nila nung pinagugasan ng bigas. Pinakulo muna nila ito bago nilagyan ng asin at bigas at lulutuin ng parang sinaing pero kailangan halu-haluin para hindi masunog yung bigas hanggang sa umalsa yung bigas at maging yellow rice. Sa paggawa naman ng ubod, naggisa sila ng tinadtad na karne hanggang sa matusta at lumabas yung sariling mantika nito. Saka ginisa yung bawang at nilagyan ng tubig. Nilagyan din nila ito ng organic na turmeric at asin pampalasa. Pagkulo ng sabaw ay doon na ilalagay yung pinagkayura na ubod ng saging at hahalu-haluin ito
sa loob lamang ng 15 minuto hanggang sa makuha yung tamang lambot at yung tamang pagkakaluto. At ito na yung pinakakakaiba sa bunong dahil hindi sila gumagamit ng paper plate o pinggan para i-plating yung bunong. Dahil yung dahon ng breadfruit ang kanilang gagamitin, kaya isa-isa nila itong pinutol ang bawat dahon at sa kanila pupunasan para malinisan. At doon na mag-uumpisa ang totoong plating. Ang bunong kasi ay binubuo ng 3 set. Yung isang dahon ay nilalagyan ng plain white rice, yung isang dahon naman ay nilalagyan ng yellow rice, at yung isang dahon naman ay doon naman nilalagay yung ubod. Tapos yung ubod na yun ay lalagyan pa ng iba't ibang klaseng mga ulam. Merong kaldereta, merong adobo, merong dinuguan, at merong beef steak rin. O diba, sa serving pa lamang ng bunong ay siguradong mabubusog ka na. At take note, lumalabas lamang itong bunong tuwing may espesyal na okasyon dahil hindi ka makakakita nito sa ordinaryong araw lamang. Dito po sa Itbayat, ito yung isa sa mga authentic na pagkain na pwede nyong tikman. At ito yun mga kapo. Akala ko nung una kanin at ulam lamang itong tinatawag nilang bunong, pero nung nakita ko na kung paano pinlating, 3 set po pala. Merong turmeric rice, may plain rice at itong ulam. At itong bunong na nakikita nyo sa ating hapagkainan ay bibihira nyo lamang pong makita. Lalong-lalo na espesyal na okasyon lamang po ito lumalabas. Birthday, kasal, mga 60th, anniversary sa patay. Pero ngayon, nasa harapan po natin yung isa sa authentic na pagkain dito sa Itbayat. At para po matikman natin, unahin na natin itong turmeric rice o yung yellow rice nila. Tamayin ko na po. Bango. Ang bango. Ewan ko kung bango ba siya sa aroma dahil sa dahon ng breadfruit, tas mainit. Unang subo po para sa inyo. Ang purpose talaga nitong kanin na to, para po talaga dito. Subukan naman natin. Ito, tingnan nyo, may ubod. Kuha na ako nito. Kuha tayo ng ubod, tapos ulam. Kain po tayo. Unang subo po ulit para po sa inyo. Ubod na may kaldereta. Ngayon naintindihan ko na, speechless po ako dahil bibihira lamang pong lumabas yung mga bunong. And we are so blessed at naka-experience tayo na authentic. At naririnig ko na kapag Batanes Day, yung bunong ng Itbayat daw po yung may pinipilahan talaga. At ito na yung kinakain natin. Kung naghahanap po kayo ng authentic Itbayat food, katulad nitong bunong na hawak natin, isang set po, ulitin ko, 3 yan. Plain rice, turmeric rice, at itong ulam na may ubod at 4 na ulam. Dito nyo yan matitikman sa Pagsit Farm. Pwede po kayong mag-request para matikman nyo yung authentic Itbayat local food nila. Kumanta na mga kapo, kain po tayo. Pagkatapos po natin kumain dun sa may Pagsit Farm at matikman yung atipuwo at bunong, yung isa sa mga authentic delicacy nila dito sa Itbayat, Batanes, ay ipagpapatuloy na po natin yung ating pagmomotor. Siguro kulang-kulang 8 to 10 kilometers ata yung ating susunod na destinasyon. Teka, bakit tuminto si kuya? Dito na natatapos yung kalsada. Mukhang off-road na to, pero bago tayo sumabak sa off-road, may gagawin muna tayo. Mag-off-road mode muna tayo kahimalayan. At syempre, bago po tayo mag-off-road, magbabawas muna tayo ng hangin. Saktong-sakto meron tayo ditong, ito yung Kukima 2-in-1 tire inflator at pang jump start ng motor na gagamitin natin. So nandito yung pang jump start niya pag nalobat kayo sa mga alanganin lugar, at meron siyang, ito yung pang tire inflator niya. Ilalagay natin ito dito. Wala, digital na po yan. Ayan, kasi sira po itong gauge natin para sa ano talaga natin yan, kaya saktong-sakto meron po tayo nito. At bali-balita ko nagiging power bank po ito. May off-road ako nakita, kaya dapat tama yung tire pressure natin. So ang hangin ng gulong natin ngayon ay 23. Ayan, nakikita nyo naman siguro. Yun, sakto na. Tapos 25 din sa likod. 25 yung target natin.
Yun, sakto na. Sa mga mahahabang biyahe, napaka-importante po na mayroon kayong baong-baong tire inflator at pang jumpstart na mga motor. Sa mga naghahanap nito, pwede nyo pong bisitahin yung Facebook page ng 6 Gear Moto Supply sa Makati. Malaking tulong to sa mga katulad kong biyahero na napupunta kung saan. At dahil okay na tayo, nakapag-check na tayo ng tire pressure, sasabak na tayo sa off-road. Sino mag-aakala na makakapag-off-road tayo dito sa may Itbayat? Ito. Ahon, no? Alright. Off-road gaming. Ito pa, ahon. Yeah, basic kay Malaya, oh. Off-road. Uy, pula yung lupa. Pula yung lupa. Aray ko. Ito, putik na. Buti na lang at nagbawas tayo ng hangin. Ito, oh. Lupa. Hala. Para dito talaga si Malaya. Tayuan natin to. Off-road baka mo dito sa pinaka huling isla ng Pilipinas. Eto na yun mga kapo. Nag-off-road na tayo. Country road to. Teka, saan tayo dito? Yan. Yun, no? Tayo sa gitna. Nakikita nyo naman siguro yung dinadaanan natin. Grabe. Kakayanin pa ba natin to? Sige. Malayan tayo eh. Okay. Yun, no? Putik gaming. Pero buti na lang at medyo mainit-init. Meron ditong may motor, oh. Tingnan nga natin to. Uy, may nakamotor dito. Hindi na po natin pinilit pang makapasok yung ating mga motor at iniwan na natin dito sa may kwadra para hindi po galawin ng mga baka yung ating mga motor at mga gamit. At dito maglalakad ata tayo. Mga 30 minutes papunta dun. Ngayon kung balak nyo rin itong puntahan itong ating destinasyon, kailangan nyo maghanda dahil may konting akyatan. Ayan, medyo matarik yan. Tapos pagdating nyo dito sa may tuktok, magiging grassland na po. Nga pala, magbaon din po kayo ng inuming tubig dahil siguradong uuhawin kayo sa akyatin. Papunta pa tayo dun. Ayun! Halos magta-30 minuto na rin mula nung narating natin itong upuan kung saan pwede kayo magpahinga bago kayo umakyat sa summit. Siguro wala lang 5 minutes na lakaran na lamang ito, pero approaching na po tayo. Konting lakad na lang. Almost there mga kapo. Mararating na natin yung summit. At konting hakbang na lamang po. Ito, aakyat tayo ng mga bato. At susubukan natin dito. Tignan natin kung paano tayo aakyat dito. Ito yung magiging challenge sa atin ngayon mga kapo. Rock climbing pala to. Kailangan yung magdoble ingat. Matutulis po yung bato at pagkalipas lamang po ng walang 2 minuto, heto na yun mga kaapo. Heto na yung tuktok.
Mabuhay! Welcome to Rapang Cliff dito sa Barangay Santa Maria ng Itbayat, Batanes. Tinawag po itong Rapang dahil po sa rock formation niya na parang daliri na nagkadikit-dikit. Ang tawag po namin dun sa dialect namin is Maraparapa, which is dun na na-form yung pangalan niyang Rapang. Dito sa Rapang Cliff may 6 na site tayo dito na dito tayo nagpipicture. Usually yung mga pumupunta dito. Halimbawa na lang yung pinaka highest peak niya, then may tinatawag din na rock garden dito sa baba. Sa mga turistang nagbabalak pumunta dito sa Rapang Cliff, i-expect nyo po yung mga daanan natin na hindi siya totally patag. Kasi unang-una bundok po yung pupuntahan natin. Makaka-experience tayo ng paakyat. Akala ko motor-motor lang yung gagawin natin, pero sa hindi inaasang pagkakataon kailangan natin maglakad ng halos 30 minuto. Pinagdaanan natin yung mga putik, yung grassland, yung mga babato, paakyat dito sa summit ng Rapang Cliff. Perfect na perfect ito mga kapo, lalong-lalo na pagpalubog yung araw katulad nito. We are so blessed dahil halos naikot din natin, halos nasaksihan natin yung mga natatanging ganda dito sa pinakaduluduluhang parte ng ating bansa. Magmula pa lang sa port kung saan tayo bumaba, deserve po ng Batanes na hiranging best tourist destination. Kaya naman pala maraming nauhumaling na mga turista at laging ikinukumpara itong Batanes sa mga lugar na magaganda. Kapag sinabing Batanes, ganito, maraming nagsasabi, Batanes like Little Batanes. Ngayon, naiintindihan ko na. Halos 360 view po itong kinalalagyan natin. May bangin sa kanan, may bangin sa kaliwa, may grassland sa ibaba, at nagpapakitang gilas lagi sa atin yung Dinum Island. Grabing adventure na naman ang nagawa natin sa kaduluduluhang parte ng Pilipinas. Sa buong karir ng ating pagmumotor, heto na ata yung pinakamalayong pwede nyong dalhin kasama ang inyong motorsiklo. Akala ko nung una magiging pangarap na lamang talaga na makapagmotor tayo sa dulong parte ng Pilipinas. Pero heto na yon, nagaganap na po pagkalipas ng halos 4 na taong pangangarap, nakatawid tayo papunta po dito sa Itbayat. Nakapagmotor tayo sa lahat ng mga tourist spot na pwedeng puntahan. Ako at si Malaya, ang ating motor, nakatapak po sa the last inhabited island. Nagawa natin mga kapo! Para magkaroon kayo ng ideya kung gaano kataas itong bangin. Ayan nakakatakot. Bangin na yan. Bangin na rin yan. Dito tayo galing, tapos overlooking yan. Ganda ng grassland dito. Kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon at oportunidad na makatapak dito sa Batanes, ay wag na wag nyo pong kakalimutang puntahan yung the last inhabited island dito sa ating bansa, itong isla ng Itbayat. Napakaraming pwedeng puntahan, napakaraming pwedeng tikman ng mga putahe na dito nyo lamang sa isla nila makikita at matitikman. Sobrang worth it ng pagpunta natin dito. Isipin nyo, kasama natin si Malaya, nagmotor tayo sa pinakadulo ng Pilipinas! Naway nagustuhan nyo po yung ating masayang paglalakbay mula Basco, patawid po dito sa Itbayat, Batanes. Baka meron po kayong alam na magandang lugar dyan po sa inyo na pwede makipagsabay sa mga sikat na tourist destination, ay baka pwede nyo po akong i-message sa ating Facebook page at susubukan natin ito puntahan sa abot ng ating makakaya. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po ako pwede makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo para lagi po kayong updated kapag nag-post ako ng mga ganitong klaseng travel adventure sa ating YouTube. At hindi pa po dito nagtatapos. Nasa the last inhabited island lamang po tayo ng bansang Pilipinas at marami pa po tayong mga pupuntahang mga malalayong lugar upang ipakita sa inyo yung mga tagong paraiso dito sa Pilipinas.